Nagmamahal po ang diamond ay sa kanyang kulay, natural. Mas mahal po yung white diamond kaysa sa black diamond. Lamang ang may alam. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan ko, dito sa ating channel, More Than Treasures. So sa video po natin ito ay pag-aaralan po natin ang katanungan ng ating isang kaibigang taga-subaybay. Ngunit bago po yon ay kumusta po tayong lahat? Shoutout po sa inyo lahat. Nawa ay nasa mabuti po tayong kalalagayan. Ang sabi po niya, Sir, paano po ba nagmamahal ang diamond? Salamat sa iyo kaibigan sa iyong pagtatanong, sa iyong pagsubaybay sa ating pong channel. Nawa ay masagot ko ng maayos ang iyong katanungan at ang ating kasagutan batay lamang po sa ating sariling nalalaman sa loob ng panahon na ating pag-alahas. Sa aking pong sariling kaalaman, ang diamond po ay nagmamahal unang-una ay sa kanyang laki. Okay? So, ibig sabihin, mas mahal po yung malaking diamond kaysa sa maliit na diamond. Siyempre, obvious. Ano po? Pangalawa, nagmamahal po ang diamond ay sa kanyang kulay. Natural. Mas mahal po yung white diamond kaysa sa black diamond. Kahit po sila ay magkasinlaki lamang. Ano po? Yung laki po ng diamond, yan po yung tinatawag na karat. Pag sinabing 1 karat, yan po ang kanyang laki. Pag 2 karat, yan po ang kanyang laki. Ano po? So, yung una, nagmamahal po ang diamond sa pamagitan ng kanilang laki. Natural, mas mahal, malaki. Mas lumalaki ay mas nagmamahal. Pangalawa, nagmamahal po ang diamond ay sa kanilang kulay. Mas mahal po ang puti na diamond kaysa po sa black diamond. Ano po? Pangatlo, nagmamahal po ang diamond ay sa kanilang cutting. Pag sinabi pong cutting, ano po, ito po yung mga tapyas niya. Ito po yung mga tapyas nila. Halimbawa, bilog, diamond. Sa gilid may tapyas po yan. May tinatawag po tayong single cut. Pag sinabi pong single cut, isa lamang ang tapyas. Natural, mas mahal ang double cut kaysa po sa single cut. Pagrami po ng cutting ng diamond, pagtaas po ito ng presyo. Kahit po magkasinlaki ang dalawang diamond, like for example ay pareho silang 1 karat, mas mahal po ang double cut kaysa po sa single cut kahit po sila ay parehas puting diamond at magkasing laki. At mas mahal din po ang triple cut kaysa po sa single at double cut. Pag dami po ng cutting ng diamond, yan po ay pagtaas ng presyo ng diamond. Ito po yung example ng single cut. Yan. Pag sinabi pong single cut, titigan nyo po ang gilid niyan. May tapyas po yan sa ibabaw na isang peraso lang. Yan po ang tinatawag na single cut. At ito naman po yung double cut. Dalawa po ang cutting yan sa ibabaw. Tignan nyo po. At ito naman po yung triple cut. Tignan nyo po. 3 po ang kanyang cutting sa ibabaw. Lagi nyo pong pakatatandaan na sa pagdami po ng cutting ng diamond, yan po ay pagtaas ng presyo. Kaya nga po kapag kami ay nagbebenta ng diamond sa aming bagsakan, unang-unang tinatanong, halimbawa tatawag ako, Boss, may diamond ako dito. Sasabihin, anong kulay? Kulay puti. Perfect ba yan? Pag sinabi pong perfect, walang damage. Okay? Pag sinabing perfect, puting-puti. Ano po? Pag sinabing perfect, triple cut. Halimbawa, pag sinabi pong perfect, ay perfecto po ang kanyang kulay. Ibig sabihin, puting-puti po yan. At pag sinabi ilang cut, pag sinabing single cut, ito lamang ang presyo niya kasi single cut. Pag sinabi mo namang double cut, mas mataas pa ang presyo. Natural, double cut. Pag sinabi mong triple cut, natural, mas mataas po ang presyo. Bakit? Dahil sa totoo lang, napakahirap po ng pag-cutting ng diamond. Pinakamahirap po yung trabaho sa isang diamond.
yung katingin po ang diamond. Mabilis lang umasay ng diamond. Pero yung mag-cutting po ng diamond ay napakahirap. Alam niyo po ba kung paano katingin? Hindi ko rin po alam. Ganun po yan kahirap. Dahil ako po ay assayer at nagbabaisel po ng diamond, pero hindi pa ako cutter ng diamond. Naalala ko po nung namimili ako ng ginto pilak na papunta po kami sa Pakil. Ano po? Sa pila. Yan. Diyan po ay merong isang, hindi ko na po papangalanan, meron po diyang isang nakatira na ang kanyang trabaho ay diamond cutter po siya. Ang bahay po niya, mansyon. Okay? Ganun po kalaki ang sweldo ng cutter ng diamond sapagkat napakamahal po at napakahirap mag-cutting ng diamond. Ang tanong, paano katingin? Hindi ko nga po alam dahil po sa sobrang hirap niyan. Ano po? So ang atin lamang po, marunong po tayo, bihasa po tayo sa pag-asay ng diamond, sa mga presyuhan po ng diamond, sa mga klase ng diamond. Ano po? So ang diamond po kasi ay isa po yan at yan po ang pinakamahal na bato sa buong mundo. Okay? At nagmamahal po ang diamond, dito po tayo magtatapos, ay sa kanya pong klase. Lagi po akong nanonood ng mga vlog, may sinasabing moissanite diamond. Ano po? Lagi niyo pong pakatatandaan na pag sinabing moissanite diamond, lahat po ng bato ay kapamilya po niyan. Okay? Ang moissanite diamond po kasi, ayon po sa ating unang video vlog, pag sinabi pong moissanite diamond, iyan po ay dalawang uri ng diamond. Okay? Yung isa ay, ito yung precious stone at ito naman yung semi-precious. Okay? Pag sinabi moissanite diamond, papasok agad sa isip ng tao pag hindi po marunong, diamond. Pero ang katotohanan, pag sinabing moissanite diamond, dalawang klase po yan. Isang precious at isang semi-precious. Pag sinabing semi-precious, para sa akin, fake. Pag sinabi po precious, yan po ang tunay na diamond. Kaya po, ang pag-aasay po ng diamond, okay, dinadaan po namin yan sa liha. Pag nagasgasan po ng liha, kahit pa po yan ay moissanite diamond, wala pong presyo para sa amin po yan. Okay? At ang sabi nga ng iba, ang diamond daw po ay nasusugatan o nakakating ng kapwa diamond. Ngunit isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo, sa haba na rin po ng aking pamimili ng alahas, ang dami ko na rin pong nahawakang diamond. Pero hindi ko po sinasabing ako'y marami nang nabiling diamond. Marami na po ako na testing na diamond. At may mga nabili na rin po akong diamond, hindi nga lamang kalakihan. Ako po talaga ay may sariling diamond na pangtingin. Noon, na wala lamang ng ihiramin po sa akin at hindi na binalik. So masasabi ko lamang po, hindi po kayang sugatan ng diamond, hindi po kayang sugatan ng diamond ang kanyang kapwa diamond. Dati po yung pang-asay ko ng diamond, ito po yung tunay na diamond. Lahat ng bagay kaya niya pong gasgasan. Pag kinuskus niyo po yan, halimbawa sa alahas, may mga bato. Lahat ng bagay kaya niya pong taluhin. Lahat ng bagay kaya niya pong sugatan. Isa lamang po ang hindi niya kayang sugatan. Yung kapwa niya diamond. Taliwas po sa katuruan ng ibang vlogger na ang diamond daw po ay masusugatan lamang ng kapwa niya diamond. Kapag ang isang diamond ay nasugatan ng kapwa niya diamond, ibig sabihin, fake po yung nasugatan. Oo, moissanite diamond nga. Pero yung nasugatan, ito po yung semi-precious. At yung sumugat, ito po yung precious diamond, precious stone. Pero kapag ang moissanite diamond ay parehas precious, pag kiskisin mo po yan kahit anong gawin mo, hindi mo po kayang sugatan ang parehas sa kanila dahil hindi po sila nagtatalo. Ang tinatalo lang po nila yung mas mababang klase po sa kanila. Nawa po ay may natutunan kayo sa ating video, sa ating kaibigan na nagtanong. Maraming salamat sa iyo. Shoutout po muli sa inyo. Uulitin ko po sa inyo. Nagmamahal po ang diamond. Unang-una sa laki, sa kulay, sa cutting, at higit sa lahat, sa klase.
may dalawa pong klase ng diamond. Ito yung kung tawagin ay moissanite, isang precious at semi-precious. At mas mahal po siyempre ang precious kaysa semi-precious. Marami pong salamat sa mga bagong dating at nagustuhan ng ating channel. Nawa po ay paki-subscribe nyo ang ating channel, paki-hit nyo po ang notification bell, lagay nyo po ay all kung nagustuhan nyo upang lagi kayong update sa ating mga bagong video, at paki-like and share na din po sa ating mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayo, comment lamang po kayo sa ating comment section. Marami pong salamat. See you in my next video. God bless po. Lamang ang may alam.